Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial naman. Okay yun, so request ng mga kaibigan natin, no? So kung mapapansin nyo, meron tayong 4-pin regulator dito slash rectifier. So tuturo natin kung paano yung pin or kung ano yung mga wires na connected dyan para if ever man na makabili kayo ng ganitong regulator. Take note mga boss, 4-pin nga pala to, no? Okay, so if ever man na makabili kayo ng ganitong regulator na walang socket and wire lang itatap nyo, so alam nyo yung mga position nila at yung mga meaning nila and kung saan sila itatap. Okay yun, so napakadali lang naman ito mga boss, napaka basic lang ito, 4 lang to, 4-pin lang to. So ibig sabihin kapag 4-pin battery operated. Okay yun, so unahin natin mga boss. Take note, kulay red nga lang pala lahat yung ginamit ko kasi nagmamadali tayo mag-edit, no? Kaya hindi na natin na palitan ng kulay yung mga ginamit nating linya. Okay, so unahin na natin mga boss. So dito muna tayo sa upper part, dito sa may left part. So kapag nakakita kayo ng, kasi 4 lang naman yan, so upper part na left. So yung pin dyan mga boss, yung wire dyan, pupunta yan sa ating battery. Okay, so sa battery yan papunta. Kulay red yung wire niyan mga boss, ano? Yan, red wire. Okay. Yan, so meron na tayong agad idea kung ano yung isang pin niya. Next naman is yung ground mga boss. Okay, so dito naman sa lower part sa may bandang right, ito yung ground natin. Or yung negative. Ayan. So meron na tayong positive galing battery or papunta sa battery at meron na tayong ground or negative. So yung kulay naman nito mga boss is kulay green. Green wire. So minsan green siya at minsan black siya. So depende sa model mga bossing, ano, green or black. Okay. Again, yung upper part sa may bandang left is battery red wire. Next naman sa may lower part sa may right, ground or negative. Green or black naman yung kulay ng wire niyan. And next naman sa upper part sa may bandang right, ito yung ating light coil. Light coil. Siya yung ating light wire. Yan. Ang kulay naman ng wire nito mga boss is kulay yellow. Yan. Yellow yan mga boss. Nanggaling naman to sa ating stator. Okay. So meaning to say, alternating current yung pinanggalingan niya. So kapag pumasok kasi siya dito, pagka pumasok kasi siya sa pagka pumasok kasi siya dito sa ating regulator rectifier, dun pa lang mako-convert yung alternating to DC or AC to DC. Okay? AC. Yan. Again mga boss, yan yung ating light wire or light coil. Ang kulay ng wire niyan is yellow at ang pinanggalingan niyan is sa stator. Okay? Ganoon lang kasimple mga bossing. Next naman is itong ating trigger. So dito naman tayo sa lower part ng bandang left. Okay, so dito naman tayo. Ito kasi yung trigger natin mga boss, ano, or charging. Ang kulay naman nito, lagyan muna natin charging coil or charging wire. Charging, sige, coil na lang. Okay, charging coil. Yan. So galing din to sa ating stator. So meaning to say, AC din siya mga boss. Alternating current din yung pinanggalingan niya. So pupunta lang siya dito sa rectifier natin or sa regulator para i-manage. So kapag lumabas yan dito sa battery, direct current na siya or even sa mga accessories natin.
Next, ang kulay naman ng wire nito mga boss, pwedeng minsan yellow. Yan. Minsan pink. At minsan white. Yan. So may kalituhan nga pala dito mga boss, ano. Kasi minsan or madalas pares sila ng yellow wire. Yung charging coil at yung light coil natin, pares sila ng yellow wire. So para hindi tayo malito, gamit lang tayo ng test light dyan or tester. So kung alin yung malakas na voltage, siya yung charging natin. Kasi nga yung light wire natin, mahina lang naman yan kapag wala tayong battery. So dyan tayo pwedeng mag-tap para magkailaw tayo sa ating motor. Kasi nga, yan yung ating light. Minsan, again, madalas yellow, minsan pink, minsan white. So ganun lang kasimple mga boss. Ayun. So ganun lang kasimple yung wiring diagram ng ating 4-pin regulator or rectifier. Yan. Sa mga nagtatanong mga boss, battery operated nga pala ito, no? Yung ating regulator rectifier. Again, yung upper part natin sa may bandang left, battery. Yung lower part naman natin sa may bandang left again is charging coil. So yan yung taga-charge ng ating battery. So papasok dyan, i-manage nito, charge niya yung battery. Dito naman sa part na to, sa upper part sa may right, yan yung ilaw. Kahit na wala tayong battery, pwede tayong mag-tap dyan. Kung mapapansin nyo yung motor natin, kapag stator drive siya, nakasunod siya sa under ng motor or under ng makina or sa revolution ng makina. So habang nire-revolution mo, lumiliwanag, so dyan siya nakatap, dyan siya nanggaling. Kaya hindi napupundi yung ilaw ng ating motor or yung headlight kasi nga minamanage nito from AC to DC. Again naman next naman is yung lower part sa may right is ground. So ganun lang kasimple mga boss. Bali hanggang dito na lang siguro at sana may natutunan ka. And sa next nga pala 5-pin naman. 5-pin regulator naman. Ngayon so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.